Magandang gabi po sa inyo lahat. Kahit po tayo ay nagbahagi nitong misa ng 13 days na pagpaparangal sa ating Pintakasi San Antonio ng Padua, ay ngayon po ay ang paggunita kay San Bernabe na kasama ni San Pablo sa unang bahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita noong panahon ng mga gawa ng mga apostol. Subalit, tayo po ay nabigyan ng tema na kung saan kailangan po nating pagnilayan sa Hubileo ng Pag-asa ang mga salita na nagmumula sa isang salmo na nagsasabing, "Sa Diyos ako'y nagtitiwala, sa Diyos lamang ako umaasa." Ito po ay galing sa Psalm 42. At para bigyan lamang po tayo ng konteksto kung ano yung sinasabi na bakit ako nagtitiwala sa Diyos, bakit Diyos lamang ang aking inaasahan, to hope in God. Ito pong salmong ito ay may title na ang pagluluksa ng isang taong na-exile o natapon. Sa kasaysayan ng bayan ng Israel, ang Israel po ay natapon sa ibang lugar. Hindi doon, dati sila ay nakatira sa Israel, comfortable, marami po silang pagkain, very convenient po yung pamumuhay. Dumating na ho na parang hindi na ho kaya ng kasalanan ginagawa ng Israel. They have to be exiled. At isa sa mga bansa na pinagtapunan sa kanila ay ang Babylonia. Babylonia. Alam nyo, makaka-relate po yung mga taga-probinsya na nandito sa Maynila. Kasi para din silang natapon dito sa Maynila, may culture shock, meron pong ibang pananalita. Okay? So yung time of adjustment, hindi sila sanay. Pero yung bayan ng Israel po ay mas malalim ang kanilang hugot sa pagkatapon nila doon sa Babylonia. Sapagkat nung sila po ay naandon, walang propeta. Kung walang propeta, walang magsasalita sa kanila patungkol sa Diyos. So, ibig sabihin, walang propeta, walang salita ng Diyos, walang Diyos. Can you imagine life without the Word of God? Can you imagine life without God? Kaya, itong salmong ito ay bahagi ng tinatawag na mga lamentation songs. Nagluluksa sila. Hinahanap nila yung dati, hinahanap nila yung sinagoga, hinahanap nila yung salita ng Diyos, hinahanap nila yung mga propeta, pero wala. Kaya sa harap nitong mga pagtitiis ng bayan ng Israel, ito po ang kanilang nasambit. Psalm 42, "Sa Diyos lang ako magtitiwala, sa Diyos lang ako aasa." Although may bahagi po ng salmong ito na nagsasabi, "Kailan matatapos ang pagtitiis kong ito?" And then may sagot, "Sa Diyos lang ako nagtitiwala, sa Diyos lang ako umaasa." Mga kapatid ko, meron na po tayong karanasan na umasa tayo, na nagtiwala tayo. Meron na po tayong karanasan na nawalan tayo ng tiwala at nawalan na din tayo ng pag-asa. At lahat po ito ay general experience. Kasama po ako, I will bring you back to that experience of the pandemic na kung saan parang exile, nagtanong din po tayong lahat, kailan matatapos ito? Ako nagtanong din, kailan matatapos ito? Napakahirap ng buhay natin noon. Hindi po ba? Kung sa part po ng mga parishioners
hindi kayo makapunta sa simbahan. Napakasakit po nun. Napakasakit din ho para sa pari na hindi niya makita ang kanyang mga parishioners. Siguro yung mga chismosa, pag hindi nakita ni Father, masaya si Father, diba? But generally, kapag nagmimisa ho ang pari tapos walang nagsisimba, masakit po yun. Alam nyo, dumating po ako sa point na sinabi ko sa kasama ko sa kumbento nyo sa Kristan, meron kang malaking salamin. Bakit, Father? Ilalagay ko sa harapan ko ng dito sa may altar para at least may gumagalaw man lang na parang pag sinabi kong sumayin niyo ang Panginoon, sasagot yung aking reflection at sumayin niyo rin. Because it was difficult. It was difficult. Di po ba? Ang pinakamasakit po noon, yung hindi ho namin, kaming mga pari, na hindi namin maagapan, hindi namin masabayan, hindi namin masamahan yung mga namamatay sa COVID. It was painful. Hindi yun yung buhay na parang sanay tayo, sanay kami. Biro nyo, sa cellphone, may gustong mangumpisal, ano magagawa ko? So it was a moment na kung saan lahat po tayo ay nagkaroon ng karanasan ng pagdududa. Tama o tama? Diba? Nagduda tayo sapagkat merong isang napaka-existential na tanong, hanggang ganito na lang ba ang buhay natin? Hindi po ba kayo nagtanong kung bakit nandito pa kayo at hindi kayo nahagip nung COVID? Baka may mga kamag-anak po kayo, di ba? Bakit po buhay pa po kayo? Ba't buhay pa po kayo? Hindi kayo tinamaan ng COVID. Siguro, nagpabakuna kayo. Malaking tulong daw po yun. Okay? Pero minsan iniisip ko, kaya buhay pa yan kasi masamang damo. No? Pag masamang damo, mahirap mamatay, matagal mamatay. Huwag kayong magtampo kasi buhay pa rin po ako. So kasama ako dun sa si Father, buhay pa, masamang damo, mahirap mamatay. But it was a beautiful experience for all of us. Pati po ako noon, nagduda sa aking pagkapari. Kasi wala akong nagagawa. Wala akong nagagawa. But the psalm says, sa Diyos lang umasa, sa Diyos lang magtiwala. Kung naranasan po natin mawala noon, naranasan din nating magtiwala at umasa sa Diyos sa panahon na iyon. In a way, it was very helpful sapagkat nadalisay po yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatanong, pagdududa, and eventually, pagsampalataya sa Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, hindi madali na umasa sa Diyos, na magtiwala sa Diyos kung meron kang pinagtitiwalaan at inaasahan na iba. Kaya nga si San Antonio ng Padua siya po ay nagsasalita ng katotohanan tungkol sa failure na ibinibigay ng kayamanan. Hindi ko alam kung nabanggit na po ito sa kasaysayan po ng buhay ni San Antonio sa inyo ho, na merong isang mayaman na sinabi niyang wala yang puso sapagkat ang puso niya ay nasa kanyang kayamanan at pinagtatawanan siya sapagkat paano mo nalaman na wala yang puso? Nung namatay nga ho, nung binuksan yung katawan, walang puso at nakita yung puso ng mayaman na yon nandun sa kanyang chest, ibang chest, ilalagyan.
ng kanyang pera at kayamanan, na andun yung puso. Sapagkat sabi ng Panginoon, where your treasure is, there your heart will be. Kaya kung umaasa tayo sa iba maliban sa Diyos, mabibigo po tayo. Let's go back to that experience I was relating with you. Ngayon, nasasabi ko, buti na lang naranasan ko yon. Buti na lang naranasan ko na ako lang mag-isa. Buti na lang dumaan yung pandemic sapagkat naranasan ko ang pagtitiwala sa Diyos. Salamat doon, naranasan ko ang umasa sa Diyos at wala nang iba. Kaya tama ang Panginoon, mga kapatid. Hindi niya tayo pinangakuan ng mga magagandang bagay kung susunod tayo sa Kanya. Ang sinabi niya, kung nais mong sumunod sa akin, meron kang krus at doon mo masusumpungan ang pagtitiwala sa Diyos, ang pag-asa sa Diyos. Nawa ang ating pong pananalangin, pagsamba at pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay lalohong magpaalab ng ating pananampalataya na tumagtiwala at umasa sa Diyos lamang. Dahil if God is not the source of our hope, we will all be failure. Kung ang Diyos ang hindi pinagkukunan natin ng pag-asa, hindi po tayo magiging masaya. Kaya nga, sa banal na Eucharistiyang ito, ibibigay sa atin ng Panginoon ang kanyang buhay. Okay? Si Kristo po ang katuparan ng lahat ng ating pag-asa. Tama po yun, yung sinasabi natin bilang mga Pilipino, ipagsa Diyos na lang natin. Pero in a very positive way, ha? Kasi baka wag mo yan sasabihin sa kaaway mo. Kasi mali yun. Pagsasa Diyos na lang kita. Ibig sabihin nun, sana malaglag ka sa hagdan. Yan, pagsasa Diyos. Hindi ho. Pagsasa Diyos na lang natin to put everything in the hands of the Lord. Mamaya mag-o-offer tayo, di ba? Offering. Anong may offer natin sa Panginoon? Pero kahit kasalanan, ibigay natin sa Panginoon. Problema, ibigay natin sa Panginoon. Pagdududa, ibigay natin sa Panginoon. Sakit mo, ibigay natin sa Panginoon. Bakit? Sa Panginoon lang ako magtitiwala, sa Panginoon lang ako aasa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.